si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. If I may add lang, Sir Patrick, Apo. regularly, sir, meron kaming yung Mona Lisa containers na sinasabi natin. Si Monique Dito sa Rapiday? Venezuela. Monique Rapiday Transport, sir. Kamusta, sir? Asik de Guzman. May nagsabi sa akin, sir, quote-unquote, siya po ba nakikipag-cooperate na sa inyo, Asik de Guzman, o nagmamatigas pa po? Minsan, sir, nagmamatigas, minsan nagko-cooperate. Pero dinadaan naman natin sa maayos na paraan, sir. Sinusulatan namin ng formal at sinasabi namin sa kanya na ibigay na doon sa mga proper na recipient, yung mga kahon. So, sinasamahan natin yung mga kababayan natin na mag-claim ng box yung sa warehouse niya, and together with OWA, tinutulungan po natin na ma-deliver yung mga kahon nila. Ayun. Alright, sir. Sorry for asking, Alam mo, sir, may insider information kasi ako, sir, na nagmamatigas daw yang si Monatan. Gusto yata, sir, na alam mo na, boss, kumita ng pera. Matigas ang ulo minsan, sir. Ayan nga, sir, medyo matigas ang ulo. Sabi nga namin, sana makipagtulungan na lang kayo, ma'am, kasi kawawa din naman yung mga kababayan natin. Pero, sir, seryoso, I think if push comes to shove, Asik de Guzman, I think you can you can take her to court or file charges against her about this. Sana wag na umabot sa ganun, no? Asik de Guzman, sir. Ayun nga, sir. Doon naman tayo sa sir. Hindi naman po tayo litigus. Hindi naman tayo para doon sa mag-file ng kaso. But we are more than ready, sir, to at least protect the rights of our kababayan kung talaga makikipagmatigasan po siya, not only with the proper court, but also with the Bureau of Customs and DTI. So, alam naman po niya yan. Ipinarating naman po namin sa kanya yan. Ay, dapat yan, sir, kumbaga, iduktok sa ulo niya. Sir, anyway, Asik, samantalayin ko na. Andiyan ka. So, nabasa ko, sir, yung ating 18 OFW, sir, sa Qatar ay na-release na raw at wala pong kasong naisampa, yung pong mga nagprotesta po. Asik de Guzman, sir. Yes, sir. Sa pangunguna po ng ating mahal na Pangulo, talagang from day one po, from the start, ibinilin po niya yan kay Secretary Han saka sa DFA. On the ground, sir, ang ating embahada at ang ating konsulado, kasama po ang Migrant Workers Office, they provided all the assistance, including yung legal assistance. Last week po, sir, naibigay yung provisional freedom nila, and early this week nga po, kung nakita naman po natin dun sa balita, nakipagpulong po mismo ang ating presidente sa ambassador ng Qatar dito sa ating bansa at sinigurado po na walang kasong maisasampa sa ating mga kababayan. Sila po ay pinalaya at sila po ay nakabalik na sa kanilang mga amo, sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Ayan. So, alright. Sir, samantalayin ko na, may nagpapatanong po. Ito, sir, may kinalaman dito sa yung mga seafarers na ito, nasa balita, sir. Nakuhanan daw ng yung cocaine, yung barko na kanilang sinasakyan, sir, 2 tonelada. Ito po ba yung minomonitor nyo, Asik de Guzman, sir, kung sakasakali, sir? Of course, handa namang magbigay ng tulong po ang DMW doon sa ating mga kababayang mga seaman. Yes, sir. Sir, our migrant workers office in Korea is on the ground, sir, and assisting our Filipino seafarers. Nabigyan na po ito ng tulong na legal at may legal representation po na ipinoprovide ang ating pamahalaan dito initially. At na-assure na rin po ang kanilang mga pamilya at syempre po na-assure na rin po ang mga kababayan natin ng buong tulong po na may aalok din. Di lamang po ng DMW, kasama din po ang DFA at syempre po ang ating buong pamahalaan. Alright. Asik Francis Juan de Guzman, sir, kahit po actually walang pasok ngayon, sir, busy pa rin kayo. Salamat po, sir, at pinagbigyan niyo po kami. Mabuhay po kayo dyan sa DMW. Wala nga naman po at maraming salamat po, Sir Patrick, sa laging pagtutok at laging pag-alalay po sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo, sir. There you have it. Assistant Secretary Francis Juan de Guzman po ng Department of